Umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Wow. Isang pagpapala po na muli po ay ma-invite po dito. And sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil last year, marami po akong mga blessing na tanggap. And hindi man po, yung iba hindi ko man makita. Pero nakarating po sa akin yung blessing na pinaabot niyo po. Salamat po talaga. So, 2025 na and bagong taon. Pero ang tanong is, may bago ba talaga sa taon? Isa sa mga tanong na mula noon hanggang ngayon, ng maraming mga mananampalataya at maging ng mga hindi mananampalataya ay ang tanong na, yung PowerPoint po, sorry. Yan. Bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay? Meron ba kayo idea? Lord, bakit ba hinahayaan mo yung pagsubok sa buhay? Sige, bago po yon ng mensahe ng Panginoon, tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon, sa umagang ito, ang iyong mensahe ay patuloy pong makarating at marinig ng bawat isa. At ang iyong salita ng buhay ay patuloy pong magbigay ng kalakasan sa amin upang magpatuloy po kami na kumapit at magtiwala sa iyo kahit sa mga panahon ng mga pagsubok o problema sa buhay. Lord, naniniwala po kami na ang lahat po ay aming malalagpasan kung ikaw po ay laging sumasa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang siyang marinig at makita at patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang maging priority po sa umagang ito. Salamat po sa iyong ginagawa at gagawin pa. Purihin ka maging sa mga awitan at pananambang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng mensahe this morning ay Ang Tagumpay ay Nasa Kamay ng Diyos. Meron pa ba kayong ibang inaasahan na tagumpay na pwedeng makita maliban sa Panginoon? Wala na po eh. Kaya po sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pong pagsubok na darating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Merong isang kabataan na nagsabi na ayoko na sa church kasi hindi perfect. Ayoko na sa church kasi ang daming problema. Ayoko na sa church dahil hindi na ako masaya. Ayoko na sa church dahil kung ano-ano na lang yung mga message na naririnig kong pinatatamaan ako. Sabi ng isang tao na isang kabataan na reklamo doon sa pastor niya. May illustration ako eh. Jello, nasa na yung tabo natin? Kung gumamit po kayo ng CR pero walang tabo, umihingi po ako ng sorry. Nasa akin po yun. Sorry talaga. Sige, yan.
Salamat po. Palakpakan po natin siya. Yan. Sabi niya, nung nakapokus daw siya dun sa baso ng tubig, hindi niya raw nakita kung sino yung mga nakangiti. Pero nung nakatingin po daw siya sa inyo, nakita niya kung sino-sino yung mga nakangiti. Minsan sa buhay po natin, mas pinahahalagahan natin, sino-sino ba yung mga nakatingin sa akin? Kaysa dun sa nakapokus lang tayo. Pero ang tanong, sa problema mo ba ngayon, lahat ng nakatingin sa'yo, tumutulong talaga? Madalas, mas pinapahalagahan natin yung sasabihin ng iba, pero hindi natin pinahahalagahan na dapat po ay nakapokus lang tayo doon sa kalooban ng Lord. Bakit yun nangyayari sa atin? And bawat isa sa atin ay maraming mga hinarap na pagsubok noong 2024. Pagsubok na maaaring dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon o mga pagsubok na bunga ng katigasan ng ating ulo. Sinabi ko sa iyo, huwag mo na siyang pakinggan. Bakit hanggang ngayon palagi mo pa rin siyang binibigyan ng panahon? Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ko po alam. Pero anuman po ang naging dahilan nito, isa sa mga dapat nating gawin ay magpasalamat sa Panginoon dahil nalagpasan at naranasan po natin ang katagumpayan ngayong 2024. Palakpakan po natin ng Diyos sa tagumpay na ito. Alam niyo bakit? Maraming mga tao 2024 na nangarap po na makarating ng 2025 pero hindi na po sila umabot. Pero tayo ngayon, no? So, kita natin doon sa illustration kanina na pag nakapokus ka sa pinaka-priority mo, hindi mo makikita kung sino-sino yung mga nakapaligid sa'yo. 16 years na po, or magsi-17 years na po ako sa ministry. Palagi kong sinasabi na, ito ba ay makakatulong sa Panginoon? Ito ba ay talagang mapupurihan ng Panginoon? Minsan kahit gawin ko na yung pinaka-the best for ministry, may mga taong hindi ka talaga ma-appreciate. Minsan, kahit na gawin mo yung the best para sa kanila, ni thank you, hindi mo maririnig sa kanila. At minsan, hindi mo na sila pinakikailaman, ikaw pa rin yung target ng message niya. Di ba? Pero ang pinakamaganda na nangyari po this year sa buhay ko, wala na akong pakialaman ng sabihin ng iba. Ang mahalaga na lang is kung ano yung sasabihin ng Lord sa akin. Wala eh. Binigyan ka na ng, parang yung elepante, nung maliit yung elepante, nakatali siya, tapos nakapako yung yung tali o yung kadena doon sa lupa. Kinakalag-kalag niya, hindi niya matanggal. Nung malaki na yung elepante, same ng kadena, same ng pako, pero hindi niya na kinakalag. Bakit? Kasi ang alam niya, hindi niya yun matatanggal. And same yun sa atin. Siguro, 2025, magbago na tayo ng kaisipan. Na ang tagumpay po ay matatagpuan lang sa kamay ng Diyos. Next po. Ano nga bang mga biblical na pagtuturo tungkol sa pagsubok? Ang pagsubok ba ay nawawala sa tao? Hindi. Siguro natatapos, pero hindi nawawala dahil napapalitan. And ano nga ba ang tinuturo ng Bible tungkol sa pagsubok? Una, ang pagsubok po ay pagsubok sa ating pananampalataya. Sabi po dito sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Sinong natutuwa kapag may pagsubok siya sa buhay? Wala naman. Pero ang sabing ganun dito, magalak kayo tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Teka, Pastor, may pagsubok na ako sa buhay. Magagalak pa ako? Noong December 27, nag-iipon po talaga ako ng pera para dun sa
sa New Year namin. O 24 pa lang yata, December 24, nag-iipon na ako ng pera para dun sa New Year ng church kasi ang target ko ay magbigay ng mga blessing doon. So joyride ako ng joyride, ipon ako ng ipon. Ang problema, tumagas yung langis ko. Nung tumagas yung langis ko, natuyuan. Sa mga nagmumotor, alam yan. Ano nangyari? Palit ng block. Nung tinanong, nung sinabi ng mekaniko na, naku, sir, palit yung block. Sabi ng mga tao dun sa paligid na may alam sa motor, patay. Yari, gastos na naman yan. Sabi nung isa, naku, problemang malaki yan sa'yo, sir. Sabi nung kasama ko, Pastor, bakit hindi ka nag-aalala? Sira eh. Anong gagawin ko? Alangan namang magmukmok pa ako. Anong gagawin mo? Di palitan. Bakit parang hindi ka naman nag-worry, Pastor? May problema na nga. Alangan namang dagdagan ko pa ng pag-worry. Walang mangyayari. So, anong kailangan mong gawin? Sabi ko, ang kailangan gawin dyan, palitan, pero hayaan natin na kumilos ang Lord para dyan. Sabi nung isa, patay. Ang laki ng gagastusin mo. Sabi ko, wala talaga ganun talaga di palit. So, nung hinahanapan ko ng block yung motor ko, umaabot daw siya probably ng mga 5,000. Pero nung nagtanong ako sa motor trade, umabot lang siya ng mga 4,000. Sabi nung isa, bakit parang wala sa'yo? Sabi ko, God will provide. Sabi nung kasama ko, Pastor, parang mas nag-aalala pa yung mga taong nakapaligid sa'yo kaysa sa'yo. Motor mo naman yun, pero sila yung nag-aalala. Sabi ko, may mga ganun talaga Minsan, may mga tao na kung saan kahit hindi nila problema, pero problema nila. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi wala akong problema pero may mga taong namumblema sa akin. Biruin mo, wala akong panahon sa kanila pero sila may panahon sa akin kaya salamat talaga. And pagkatapos nun, naayos yung motor, okay na, although may gastos pero nagagamit ko na yung motor. Pero sa atin, no? May problema ka na, nakasimangot ka pa. Tapos, nagtatanong ka, bakit nagmumukha ka ng matanda? Hindi ko po alam. Merong isang field trip po ng mga elementary student na tinitignan po nila yung isang caterpillar na nasa loob ng kukun. Ngayon, yung isang kabataan doon, tinitignan niya yung isang caterpillar na nasa loob ng kukun bago maging paru-paro. Nakita niya na yung caterpillar sa loob ng kukun na merong matinding paghihirap na nararanasan. May pagbabago na nangyayari doon. Unti-unting nagkakaroon ng forma yung balat, unti-unting nagkakaroon ng pakpak, at unti-unting nagkakaroon ng forma yung katawan nung caterpillar hanggang sa maging paru-paro. So ang ginawa ng isang kabataan, ng isang bata, binuksan niya yung kukun. Tapos pinalipad niya yung hindi pa nabubuong paru-paro. Pinalipad niya. Nakalipad ng konti, pero bumagsak, patay. Bakit kaya? Kasi yung proseso ng pagbuo doon sa caterpillar, hindi nangyari, kulang. Kaya ano nangyari? Namatay. Ang pagtulong po sa nangangailangan sa iba ay hindi mali. Ulitin ko. Ang pagtulong po sa pangangailangan ng iba ay hindi mali. Pero kung wala rin naman ito sa tamang oras o panahon, hindi rin po yun tama. Bawat tao ay may pagsubok na dapat harapin. Proseso sa buhay na parang pag-aaral na kailangang makagraduate. Dumating na ba sa buhay natin na parang paulit-ulit lang po yung problemang nangyayari? O yan na naman yung kapatid mo. Mangungutang na naman yan. Kasi baka hindi tayo natututo. Na baka merong aral na ibinibigay ang Lord sa atin na hanggang ngayon hindi pa rin tayo graduate. Ulitin ko, may mga problemang tanging ang Diyos lang ang solusyon, hindi ikaw. Kaya huwag kang magpiling na ikaw ang Diyos.
hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng pagsubok, pati rin naman ng iba. Pero ito yung realidad. Wag mong isipin na yung iba walang pagsubok din na hinaharap sa buhay. May kanya-kanya tayo. Nung time na namumblema ako financially, may mga tao akong iniisip na pwedeng tumulong sa akin. Pero sabi ko, hindi na. Hindi na ako lalapit ng tulong sa kanila. Bakit? Hindi naman dahil sa wala silang magagawa. Pero naniniwala kasi ako na ang Diyos merong mas malaking magagawa kaysa sa kanila. Kaya, isipin po ninyo ngayon, meron ka bang pagsubok na hinaharap sa buhay? Huwag mo namang asahan yung iba. Baka proseso yan ng Panginoon sa buhay mo na ini-equip at dinidevelop para walang pagkukulang ka sa buhay. Malagpasan mo yon at pagdating ng maulit yon, alam mo na kung ano yung solusyon. Yung motor ko, nasira yung block. Nung pinaayos ko, hindi nasira. Ganun na lang yan eh. And sa buhay natin, kung paulit-ulit na nagiging matigas ang ulo natin, walang mangyayari. Kaya po yung sumunod na verse, sabi ng Romans chapter 5, verse 3 to 5, meron pang sige, next po. Sabing ganun dito, bakit pa ba kailangan ang second chance? Kung sa umpisa pa lang, pwede nang gawin ang tama kaysa pwedeng itama ang mali. Di ba? Bakit mo kailangan pang itama ang mali kung pwede naman sa umpisa, tama na yung gagawin mo at hindi na mali? Minsan or madalas kasi, okay lang kapag nagkamali naman ako, itatama ako na lang. Hindi po eh. Mahirap. Kaya sabi ng Romans chapter 5, verse 3 to 5, at nagagalak din tayo kahit na dumadanas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayong makabahagi, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. So ibig sabihin, inaalaw ng Lord ang pagtitiis para saan? Sa pagpapakabuti ng ating pagkatao. Tignan ninyo yung mga taong hindi marunong magtiis ng problema nila. Ano yung klase ng buhay nila? Di ba? Nagbibigay ng problema sa iba. Yung feeling mo, problemado ka, tapos aabalahin mo yung iba. Hindi ko po alam kung may mga ganyan kayong kilala. Pero may nangyari sa Kalawan na yung isang babae doon, hindi pinapansin ng mga kapatid. So ang ginawa niya, nagkape siya na nagkape, nag-soft drink siya na nag-soft drinks, nag-energy drink siya na nag-energy drink, nagkaroon ng UTI. Nung nagkaroon ng UTI, pinuntahan yung mga kapatid, nung pagdating sa ospital, kinausap yung mga kapatid, wala akong pera, baka pwedeng pag-ambagan nyo. Ano nangyari? Yung mga 13-month ng mga kapatid niya, pinambayad lang sa ospital. Pero anong pinaka naging problema? Hindi naman yung UTI, nagpapansin yung tao. Baka may mga papansin po sa paligid ninyo. Mag-focus na lang kayo sa priority nyo. Ulitin ko. Baka may mga nagpapapansin po sa paligid ninyo. Tiisin nyo na lang. Para maging mabuti yung pagkatao nyo. Kasi hindi naman ibig sabihin tumulong ka, mabuting tao ka pa rin eh. Hindi pa rin po. So, sinasabing dito na magiging bahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos kung matututo po tayong magtiis. Gustong-gusto ko talaga siyang tulungan. Pero dahil may proseso na ginagawa ang Diyos sa Kanya, hindi ako makikibahagi sa proseso na ginagawa ng Diyos sa Kanya. Feeling mo, mas magaling ka ba sa Diyos? I hope wag naman. Naniniwala ako na kahit kailan, hindi nagkulang o nagpabaya ang Diyos sa atin. Sadyang matigas lang ang ating ulo sa pagpipilit natin, sa akala nating tama at pinagpapalagay nating mali ang iba o ang Diyos dahil sa pansamantalang kasiyahan at panghabang buhay na pagdurusa. Yung kapatid mo na pinautang mo ng isang beses, at nangutang ulit at pinautang mo ulit. At nung nangutang ulit at pinautang mo ulit,
Nagbayad na ba sa'yo? Ang totoo, may mga utang din ako dito. Anyway. Pero isa yan sa mga iniisip ko po ngayon, this year, na lahat ng mga napag-utangan ko, lahat ng mga tumulong sa akin nung panahon na nasa matinding problema ako, babalikan ko sila. Bakit? Hindi. Kasi naniniwala ako na kung pasasalamatan mo sila at bibigyan mo sila ng appreciation sa pagtulong na yon, I believe yung blessing ng Lord sasayo. Di ba? Isa sa mga New Year resolution ko, hindi na ako aasa sa tulong ng tao. Aasa ako sa tulong ng Diyos. Nung Christmas party namin, nung New Year namin, although may mga tao akong binigyan ng mga letter, pero hindi naman po ako umasa na magbibigay sila. Yung mga hindi ko nga po inasahan, sila pa nagbigay eh. Unexpected na magkakaroon kami ng mga bigas na ipamimigay doon. Yung mga tao doon, hakot award eh, na may bit-bit na 2 plastic eh. Di ba? So, hindi nila ini-expect yun. Anyway, tanong, bakit pa ba kailangan ng second chance? Sige nga po. Next po. Bakit pa ba kailangan ng second chance kung sa umpisa pa lang pwede nang gawin ng tama kaysa pwedeng itama ang mali? Yan yung naging tanong. Alam niyo po kung bakit? Yung pangalawa. Kasi may bunga ng malayang pagpili. Lahat tayo may kanya-kanyang kalayaang pumili. Sabi nga ng 1 Corinthians 10:23, lahat pwedeng gawin, pero hindi lahat makakatulong. Lahat pwedeng gawin, pero hindi lahat may pakinabang. Pero tayo bilang mga tao, ginagawa natin yung mga gusto nating gawin at wala tayong pakialam sa iba kahit magkamali tayo. Kasi may bunga ng malayang pagpili. Genesis chapter 3, verse 6 and 7, ang story nito, ito yung unang pagkakasala. Nung kinausap ng serpent o ni Satanas, yung babae, nakita mo ba yung bunga? Ang sarap. At sino naman nagsabi? Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo mamamatay? O mamamatay kayo kapag kinain niyan? Hindi kayo mamamatay. So may temptation. Pero dito sa may verse 6 and 7, tignan niyo po. Sabi dito, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din nito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagpi-tagpi nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Dito, may malayang pagpili. Masama bang pagmasdan yung puno ng mabuti at masama? Hindi. Masama bang pumitas? Hindi. Pero yung kumain, masama ba? Yun yung pinagbabawal, ang kumain. So kumain siya at ang isa pa, binigyan niya yung asawa niya para kumain din. Sana may ganito, no? Kumain, pagkakain, huwag ka nang kumain para ako na lang maging masama. Kaya lang hindi ganun eh. Minsan, kahit alam mo ng masama, kinakampihan mo pa eh. Di ba? Sa loob ng pamilya, may ganyang pagkakataon eh. Kahit mali siya, dahil favorite or dahil ayaw niya din yung kaaway, kakampihan niya yung mali. Hindi dahil gusto niyang kampihan to, kundi para makaaway niya yung kaaway nito. Sa loob ng church, may mga ganyan ba? Yeah, may mga ganyan. Ayaw sa sinabi ng pastor. Pero dahil sa ayaw niya sa pastor, hindi yung sinabi ng pastor yung ayaw, yung pastor. Kaya kumakampi, kaya nagkakaroon ng kampihan. And dito, anong nangyayari? May damayan. Church, kung mabuti naman ang ginagawa, damay-damay na.
Pero kung mali, teka, didistansya ako. Mali yan eh. Hindi yan tama, ayoko niyan. Di ba? Kung tama, sige. Paano nangyayari yan sa loob ng church? Yung magbigay ka ng opinion mo na hindi mo gusto, yung suggestion, wala namang mali doon kasi opinion mo yon. Pero kung para naman yun sa ikaw kabuti, kahit ayaw mo, sumuporta ka. Why? Hindi gawain ng church yun, gawain yun ng Panginoon. Kahit ayaw mo, support ka. Pero ano pa ang dapat mong gawin? Hindi ka lang dapat sumuport, kundi ibigay mo din yung sarili mo na pang-support doon. Kasi kahit magbigay ka ng pera, pero wala naman yung presensya mo doon, wala din. Kaya nga sabi ni Paul, wala man ako sa inyo physical, pero kasama niyo ako sa spiritual. O kasama niyo ang aking espiritu. Anong ibig sabihin? Sumasang-ayon ako. Kasama ninyo ako sa panalangin kahit wala ako dyan. Sa loob ng church, kala mo politika eh. Na kapag kaayaw dun sa proyekto, ano nangyayari? Nagdidebate at naglalaban-laban. Kaya nagkakaroon ng sama ng loob. Ano yung bagahe? Sama ng loob. 'Di ba? May mga sumakay naman dito sa eroplano eh. Alam niyo naman yung eroplano. Sa eroplano, may exact na timbang. Pag sumobra ka doon, babayaran mo. Pero yung airport, alam nila na itong exact na timbang, ito lang yung mga laman nito nung timbang na yun lang yung mga kailangan mo. Marami kang mga dinadala. Kaya sumusobra, alam niya kung bakit? Kahit yung mga hindi mo kailangan, dinadala mo. Kaya ang dating, yung mga kailangan mo, parang hindi mo na kailangan. Pero tignan natin, sa buhay natin, baka meron tayong mga bagahe na hindi naman talaga dapat bit-bit, pero nakalagay. Ano nangyayari? Binubuhat mo yung mga bagahe na hindi naman talaga para sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, ito yung katotohanan. Kung yung isang halaman na nakatanim at may matinding mga dinadanas sa buhay niya dahil sa mga bagyo, mas matindi ang mararanasan ng isang halaman na hindi nakatanim dahil sa mga bagyo. Tampo ka sa church, so be it. Go. Kung nahihirapan ka na nasa loob ka ng church dahil sa mga tampo-tampo mo, mas mahihirapan ka na nagtatampo ka nang wala ka sa church. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Ang sinasabing ganun dito, may malaya tayong pagpili. Pero isipin mo, yung pagpili mo ba, tama ba yun o hindi? Mali ba na pinagmasdan ni Eva yung bunga? Hindi. Mali ba na pinitas niya yung bunga? Hindi. Pero ang temptation doon, nung kinain niya na yung bunga, bakit? Hawak niya na. May isa kaming member sa Laguna, yung isang leader ko. Pastor, may sasabihin ako sa iyo, pero wag kang maingay, wag mo sasabihin sa iba. Op. Wag mo nang sabihin, bibigyan mo lang ako ng bit-bit eh. Bakit? Wag mo nang sabihin. Sasabihin mo sa akin tapos wag ko lang sabihin sa iba, anong gusto mong gawin ko? Titigan ko yan? Sabi ko, wag mo nang sabihin. Kasi hindi ako mapapakali kapag kayong problemang yan, sinabi mo sa akin, at pag nakita kong problema yan, haharapin ko yan. Kasi problema yan. Bakit? Pastor ako eh. Kaya yung kayo po, yung church, Pastor, may sasabihin ako, pero huwag mo sasabihin sa iba. Chismis yun. Huwag nang ganun. Please, tigilan nyo na yung chismis. May malaya tayong pagpili. Totoo yun. Malaya kang magkwento, pero kung chismis, huwag na po. Bibit-bitin lang yan ng iba at baka maging burden pa yan sa kanila. Bawat tao ay may kalayaang pumili. Pagpili na may kalakip na kasamang responsibilidad o pagpili na may kalakip o kasamang responsibilidad at responsibilidad na may kaakibat na pananagutan sa bawat piniling desisyon. Kung meron kang piniling responsibilidad, panindigan mo yan. Bakit? Kasi tungkulin na ibinigay ng Lord yan sa'yo.
Alam niyo po, 16 years ako sa pagiging pastor. Magsi 7 years na. Ito pala ang position na hindi ka pa pwedeng magbigay ng resignation, pastor. Kasi hindi mo alam kung kanino ka magbibigay eh. Pero pagharap mo kay Lord, hindi niya naman din tatanggapin. Pero ang totoo, ang hirap po talagang maging pastor eh. Biruin mo, may sarili ka ng problema. May problema pa yung church mo. Kahit problema ng kapitbahay mo, problema mo pa rin. Pati yung ibang tao, problema mo pa rin. Yung nangyayari sa mundo, hindi mo naman kailangan ipag-pray. Pag-pray mo pa rin. Kasi pastor ka eh. Pero responsibilidad na kung saan masarap hawakan. Bakit? Ang amo namin, hindi tao. Si Lord. Yan ang katotohanan. Kaya nga sa mga member namin, sa church namin, o doon sa Kalawan, lagi kong sinasabi, ang paglilingkod sa Panginoon, libre. Pero mapalad tayo kasi ang boss natin, hindi tao. Kaya kung meron kang ginagawa para sa Lord, kahit wag mo na ipaalam sa akin, hindi ako mahilig sa bypass. Kung para yan sa Panginoon at maluluwalhati ang Panginoon dyan, gawin mo. Pero kung alam mo hindi yan para sa Panginoon at hindi maluluwalhati ang Diyos yan, teka kapatid, wag mo nang gawin yan. Hindi dahil sa magagalit ako, baka magalit si Lord sa'yo. Mas mainam na magalit ako sa iyo na hindi magagalit si Lord kaysa hindi nga ako nagagalit pero galit naman sa iyo si Lord. Mas mahirap 'yon. Ang sinasabi ko dito is yung responsibilidad na may kaakibat na piniling desisyon. Kahit anong mangyari, kay Lord ako. Ayaw na ng iba, sige, kay Lord pa rin ako. Example. May isang babae na pinili niya yung isang pogi, pero tamad. Pero pogi naman. Di ba? Pero tamad. Mas pinili niya yung isang pogi doon sa isang hindi naman gwapo, hindi rin naman pangit, pero masipag at may plano sa buhay. So nagkaroon sila ng anak at nagkaroon ng pamilya. So ang tanong, nakakabusog ba ang palagi niyang pagtitig sa asawa niyang pogi? Uy, grabe, kahit gutom na ako, okay lang. Ang pogi-pogi mo naman. And then, maiaahon ba? Aahon ka ba sa hirap dahil sa asawa mong pogi na tamad? Alam mo, kahit mahirap tayo, okay lang, pogi ka naman eh. Pwedeng pogi siya ngayon, pero tandaan natin, lumilipas ang panahon at yung pogi nawawala. Pero ang kahirapan, hindi. Kaya nga, tanong, meron ba tayong mga pinili na ngayon akala natin ay okay yon, pero balang nung tumagal-tagal ay hindi pala ito. Di ba? Mga desisyon na kailangan pag-isipan talaga ng tama. Wala nang babalik na lang ako. Wala eh. Alam niyo, napanood ko yan sa yung 18 Again, yung Korean movie. Pinili niya yung pogi. Nung tumagal-tagal, tamad. Hirap ng buhay nila, lagi sila nag-aaway. Wala. Kaya, pili ka na ng pogi, masipag pa. Di ba? Ay, sorry, hindi ikaw yan, Pastor Cesar. Pero ikaw na rin yun. Sige. May burger ka kasi. Sana nga pwedeng bumalik sa dati kapag ka nagkamali tayo ngayon. Pero hindi po eh. Ang second chance ay yung kailangan ng itama, yung mali at harapin ang kinahinatnan ng bawat desisyong ginawa natin noon. Kaya nga po yung next. Ang kasalanan ng unang Adan sa lumang tipan ay binayaran ng bagong Adan na hindi nagkasala sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo po, reality, yung kasalanan ng tao noon, yung kasalanan ng tao ngayon, at yung kasalanan sa inaharap, wala naman talagang kapatawaran yun eh. Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nangagsala at walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sige nga, maging totoo tayo, dito hindi nagkakasala. Hindi, Kristiyano na tayo, nabaptize na tayo. Sino sa atin hindi nagkakasala?
Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo, yung kasalanan noon, yung kasalanan ngayon, at yung kasalanan sa inaharap, binayaran na yon. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Para kanino? Para sa atin. Dahil sa Panginoong Kristo. Hindi ko sinasabi, oy, magkasala ka na lang kasi binayaran na ng Panginoon yung kasalanan mo. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko, wag nating i-condemn ang sarili natin na makasalanan tayo. Bakit? Mahihirapan lang tayo at mawawalang bisa ang pagkamatay ni Kristo dun sa krus. Bayad na yung kasalanan mo. Kaya nga sabi kanina, ambassador ka na eh. Ibig sabihin, hindi ka lang pinatawad. Prinomote ka pa ng Lord bilang ambassador. Merong ibinigay ang Lord sa iyo na title bilang anak. May binigay ang Lord sa iyo na authority na hindi ka ma-overcome ng kasalanan mo, kundi ma-overcome mo yung kasalanan. Yun yung katotohanan. And sabi ng Isaiah 55, verse 8 and 9, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Alam niyo, meron tayong mga diskarte. Meron tayong mga plano. Meron tayong mga gustong gawin eh. Pero ang tanong, nakaayon ba yan sa gusto ng Lord? Ayoko sa Kalawan eh. Ang plano ko po talaga mag-stay sa Manila. Kasi Manila boy ako eh. Ayoko sa Kalawan kasi mahirap. Walang sahod. Hirap na nga yung mga tao doon. Ano pa, walang pagkakakitaan. Ayoko doon. Biruin mo, magkikita kami ng tatay ko kahit wala akong pera. Ang nakikita ko sa kanya parang nangihingi ng pera. Di ba? Pagdating ko doon, kahapon, doon ako galing kanina eh, pagdating ko doon, kahapon. Nanay ko nakasimangot. Ayoko talungin kung bakit eh, kasi magkakaroon ako ng burden eh. Nakasimangot. Maya-maya nagsalita. Sabi ko, teka lang. Hihinga lang ako ng malalim. So nung nagsalita, Nak, baka may pera ka dyan. Bakit? Hindi pa kami nagla-lunch eh. Alas 2 na ng hapon ha. Hindi pa kami nagla-lunch. Sabi ko, sige. Bunot ako ng pera, binigay ko sa tatay ko. Sabi ko, Tay, ikaw na humawak ng pera. Kasi ikaw naman yung padre de pamilya. So bigay, bumili ng bigas. Yung nanay ko, alam niyo yung tanong, may sukli pa ba? Sabi ko, kay tatay ko, inabot, bahala siya doon. Sabi ko gano'n. Pero ayoko talaga sa Kalawan. Pero magti 3 years na po ang church, wala naman akong sahod doon. Pero nakasurvive. Bakit? Mabuti kasi ang Diyos. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako mag-iisip ng mga bagay na gusto ko. Siguro magplaplano ako, pero parang, di ba, bakit yung mga bata sa grade 1, kinder, grade 1 hanggang grade 3, ay lapis yung ginagamit? O baka grade 2 lang. Bakit lapis? Para pagka nagkamali, pwedeng burahin eh. Pero pagka grade 3 hanggang high school, ballpen na, bakit? Wala na. Kahit na anong bura mo, wala eh. Yun na yung nakatatak doon. Ang ibig lang sabihin, kung malaki ka na at kaya mo na mag-decide, mag-ingat ka. Kasi pagka meron kang sinulat or meron kang ginawa, hindi na mabubura. Kaya Lord, bahala ka na. Magkamali man ako, alam ko namang i-correct mo ako. So, next po. Kaya ang ating maling-malayang pagpili ay nagdudulot ng pagsubok sa buhay. At ang tamang pagpili ay ang paninindigang manatili sa presensya at kalooban ng Diyos kahit na minsan hindi tayo sinasamahan ng iba o nag-iisa na lang tayo. Kahit nag-iisa na lang ako, stay ako kay Lord. Gaya ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga sa Laguna, kahit anong mangyari, kahit questionin tayo ng iba, kahit questionin tayo ng Koreano, Lakeview na tayo. Kung ayaw nilang Lakeview tayo, edi alis tayo sa kanila. Basta ang pangalan ng church, Lakeview. Na-go naman po.
And sa biyaya ng Diyos, kaya po nagkaroon ng Lakeview Southern Baptist Church doon. And salamat po dahil ang church na ito nakasupport po sa needs ko. Pangatlo, paglago sa ating buhay spiritual. Bakit may pagsubok? Paglago sa ating buhay spiritual. Sabi ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang plano. Sabihin mo sa katabi mo, may plano pala ang Diyos sa'yo. Diba? May plano pala ang Diyos sa atin. Kaya pala nangyayari to, plano pala to ng Diyos. Alam natin na ang paglago sa ating buhay ay isang proseso ng pagunlad at pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos. At ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng tao. So ibig sabihin, bilang tao, may bahagi sa buhay natin ng pagsubok. Kasama na daw yan sa proseso ng buhay, yung pagsubok. Example, si Job. Example, number 1 po. Si Job, isang taong matuwid, mayaman, marangya ang buhay, at lahat halos ng bagay meron siya. Sabi ng Lord, pinagmalaki siya eh. Nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang kapares. Matuwid ang kanyang pamumuhay at tapat na naglilingkod sa akin. Sige nga, kaya naman yan naglilingkod sa iyo kasi lahat ng bagay meron siya eh. Pero kunin mo lahat. Isang kisap mata na wala lahat ng kanyang ari-arian, namatay lahat ng kanyang anak at nagkaroon ng sakit mula ulo hanggang talampakan, nagkaroon siya ng sugat. Pero anong sabi ni Job? Kahit na naranasan niya yung pinakamatinding problema. Job chapter 2 verse 10, ito sabi niya, sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyayari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. So si Job, matindi na yung naranasang problema niya sa buhay. As in, napakatindi nito. Pero kahit sa pananalita, hindi siya nagkasala. Tanong, maging honest lang tayo. Tayo po ba, nung nagkaroon ng problema, hindi tayo nagkasala sa Lord? Okay lang, Lord, kahit na napakatindi ng problema ko, walang problema. Thank you pa rin. Minsan, nakakalimutan natin si Lord eh. Pangalawa, paninindigan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sa Daniel chapter 3, iniutos ni Haring Nebuchadnezzar. Next po. Yan. Iniutos ni Haring Nebuchadnezzar na ang lahat ng tao, lahat ng opisyal, lahat ng kanyang nasasakupan ay sumamba doon sa ribulto na kanyang pinagawa. At kapag ka narinig yung tunog ng instrumento, kailangan nilang yumuko. At ang lahat ng hindi sasamba o magbibigay galang sa ribulto ni Haring Nebuchadnezzar, itatapon doon sa naglalagablab na apoy. Tanging si Shadrach, Meshach at Abednego lang ang hindi sumamba sa ribulto at dun sa utos ng hari. Hindi dahil galit o ayaw nila dun sa hari, kundi dahil ayaw nilang sumamba sa ribulto. Dahil sa galit ng hari, ipinainit niya ng 7 ulit yung apoy bago itapon yung 3. Pero ito yung kanilang paninindigan. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, di ko nga alam kung nagsabay-sabay sila dito eh. Baka duet itong 3 ito, sabay-sabay na nagsabi. But ang point is, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos naming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na pinatayo ninyo. Paninindigan. Mahal na hari, hindi dahil sa ayaw namin sa iyo, pero dahil ayaw namin sa ribultong sinasamba mo. Nung
Nung araw ng Quiapo, according dun sa balita, mahigit 1,000,000 yung mga tao na pumunta doon. May isang pastor sa Facebook na nag-post siya nung Jeremiah. Nagalit yung isang kaibigan niya. Sabi nung isang kaibigan niya, galangan tayo ng relihiyon. Sabi nung pastor, yeah, ginagalang ko yung relihiyon mo. Pero yung paniniwalang ito, hindi ko to gagalangin. Bakit? Kasi mali ito. Kung pinanghahawakan mo yan, panghahawakan mo yan. Pero hindi ko panghahawakan yan. Bakit? Mali yan. Kahit mawala yung pagiging magkaibigan natin, okay lang. Hindi yung magre-respetuhan tayo dun sa mali. Hindi pwede. Tinapon sila. Pero anong nangyari? Niligtas sila ng Diyos nila. Anong nangyari nung niligtas sila? Pati yung hari sumamba sa Diyos nila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid, yung mga kaibigan nyo ba, sumasamba na rin sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Hindi eh. Hindi naman sinasabi kong layuan nyo sila. Pero huwag kang magbabago ng pananampalataya dahil sa mga kaibigan mo. Sa loob ng church, Kristiyano ka, paglabas mo, hindi na. Sa loob ng church, grabe, ginagamit ka pa sa praise and worship. Paglabas, ginagamit ka na tanggero. Huwag naman sana. Dalawa lang ito sa maraming example sa Bible. Pero tayo, kamusta? Mas lalo ba tayong lumalapit at kumakapit sa pangako ng Diyos sa panahong nawala na ang lahat at yung mga pinapahalagahan natin hindi na nating nakukuha? Tulad ba tayo ni Job na kahit meron tayong matinding sakit, kay Lord pa rin tayo kumakapit? O sa oras ng pangangailangan, kay Bombay na lumalapit? Wag naman sana, no? O mas lalo bang tumitibay ang ating paninindigang ibigay ang ating buhay kung hinihingi na ng sitwasyon tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, yung pagkakataong tanggihan mo na yung Diyos mo. Kahirapan, trabaho, pera, o kaunting pagsubok, minsan nakakalimutan na natin si Lord eh. Hindi muna ako mag-church, pastor, kasi busy ako sa school. Hindi naman talaga busy sa school yung yung reason mo eh. Alam niyo po kung anong reason? Hindi naman talaga si Lord ang priority. Sorry kung feeling mo ginajudge kita. Pero hindi ako nagja-judge. Sinasabi ko lang ang totoo. Na kung priority mo si Lord, kahit sa pag-aaral mo, hindi mo ipagpapalit si Lord yan. Kung priority mo si Lord, kahit malaki pa ang sahod, hindi mo pagpapalit si Lord yan. Kahit na napaka-importante ng tao, kung si Lord lang pinag-uusapan, hindi mo pagpapalit si Lord yan. Alam ng Lord yung tindi ng hirap na mararanasan mo pag nawala yan. Pero alam din naman ng Lord yung reward na nararapat dahil sa katapatan mo sa Kanya. Kung bumagsak ka sa isang subject, dahil ang priority mo, si Lord, di kuha ka ulit ng panibagong subject na alam mong si Lord pa rin ang magiging priority mo. Ang hirap graduate nang hindi si Lord ang priority. Bakit? Kasi pag graduate ka nang hindi si Lord ang priority mo, malamang pagka nagka-work ka, hindi pa rin si Lord ang priority mo. So next, paano kaya kung ang pagmamahal ng Diyos ay nakabase lang din sa pagmamahal na ibinibigay natin sa Kanya? O kaya ang Kanyang kaloob na biyaya ay nakaayon lang din sa binibigay niya sa atin? Kunyari, tithes and offering. Nagbigay ka ng 100. Tapos nag-work ka ng 1 month. Sabi ng boss mo, pasensya ka na, 100 lang binigay ng Lord sa'yo eh. Teka, nag-work ako ng 1 buwan, bakit 100 lang? 100 lang kasi binigay mo daw kay Lord eh. Diba?
Or ang dami mong time para sa work. Wala kang time kay Lord. Nung nagkasakit ka, wala ring time si Lord sa'yo. Magkakaroon kaya ng time yung workplace mo, yung boss mo sa'yo? Hindi. Sa work, papalitan ka lang ng boss mo pag wala ka ng pakinabang. Next po. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "Ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo." Ang story nito, merong sakit si Paul na nagbibigay sa kanya ng matinding paghihirap. 3 beses niya yung pinag-pray kay Lord. Pero ang sagot ng Lord sa kanya, "My grace is sufficient for you." Mga kapatid, ang 2024 po ay tapos na. At nalagpasan natin ang maraming mga pagsubok sa nakaraang taon. Pero buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Bakit? Dahil sa pag-asa. At ngayong 2025, anuman ang mga pagsubok na dumarating sa atin, pwede ko po bang i-request ang bawat isa na tumayo? Basahin natin to. Alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanya ding mga pagsubok sa buhay. Pero basahin po natin to. Next. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Bilang anak ng Diyos, ang lahat ay kakayanin natin dahil alam natin na ang ating tagumpay ay matatagpuan lamang sa kamay ng Diyos. Tama o mali? Tama. Tayo po'y yumuko at manalangin. Meron ka bang mga problema at mga pagsubok na hinaharap ngayon? Please, surrender mo na yan sa Panginoon. Meron ka bang mga plano o mga gustong mangyari ngayong taon na inaasahan mong mangyayari sa buhay mo o sa pamilya mo? Please surrender mo na yan sa Panginoon. At anuman ang ating mga gagawin o iisipin, hayaan nating si Lord ang maging sentro po ng ating buhay at ng mga plano. Manalangin po tayo. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at pagtitiwalang ikaw po ang gagawa at patuloy ng magbibigay ng tagumpay sa lahat ng aming mga gagawin upang ang pangalan mo ay maparangalan, upang ang pangalan mo ay maluwalhati at maitaas, upang ang pangalan mo ay madakila. Salamat po, Panginoon, dahil ngayong 2025 ay magiging bahagi na naman kami ng isang gawain o mga ministeryo na kung saan alam naming ang presensya mo ang aming makakasama. Lord, anuman po ang mga plano ng bawat isa, anuman po ang mga nais ng bawat isa, at anuman po, Panginoon, ang layunin ng buhay po namin, panalangin po namin, hawakan mo ang aming kamay. Sapagkat alam namin, Panginoon, hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami pababayaan. Alalayan mo kami ngayong 2025, Lord. Dahil alam po namin sa iyo matatagpuan ang tunay na tagumpay. Panalangin ko po ang Lakeview Southern Baptist Church dito po ay patuloy mong pagtagumpayin at sa gawain ng misyon, patuloy po na ang pangalan mo lang ay makilala. Salamat po sa iyong mga magagandang plano at sa mga planong aming mararanasan. We are excited, Panginoon, na maging bahagi po ng iyong magandang plano. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.